Gwapo. Pwedeng makishare sa mesa mo? Samahan ng Agilang Langit ang operasyon. Alis na kung ayaw mong mapatay. Bata, kailangan mong magbayad ng protection sa amin. Kung hindi dahil sa sakit ay dahil sa pagsasara. 2 buwan na ito. Lolokohin mo ba kami? Kapag gumagawa kami, ganito. Ang yabang mo. Sige, subukan mong magyabang muli. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Ang kuya ko ang pinakamalakas na organisasyon, ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, Carlos. Ikaw bata, nagkamali ka ng kalaban. Diyos ko, mayroon pa palang malakas. Anong tinititigan ninyo? Lusob. Ang kuya mo ay pinuno ng samahan ng Agilang Langit. Sino ang kuya ko? Naalala ko na. Sa buong mundo ng gang, ang kayang sumalo ng bala gamit ang kamay, tanging ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit. Siya ay Carlos. Carlos, mali kami. Nagkasakit ang nanay ko. Wala talaga akong paraan para makakuha ng pera. Kaya, Dalhin mo sa ospital ang nanay mo, pero kung malaman kong nagpapakasasa ka ulit, gumagawa ka ng hindi maganda para sa iyong mga magulang, hindi kita hahayaan. At kayo, naiintindihan? opo, salamat Carlos. Amo, mukhang totoo ang chismis. Ilang araw pa lang tayong mapayapa na hinayaan natin si Rafael Leo Valdez, ang pangalawang leader, na mamahala sa samahan ng Agilang Langit at ganito ang naging resulta. Ngayon may nagpapanggap na tayo at gumagawa ng gulo. Samahan ng Agilang Langit ay may hawak na pandaigdigang mga multinational na korporasyon at mga nangungunang resources, sumasaklaw sa politika at negosyo. Hindi akalain na dito makakatagpo ang pinuno ng numero 1 organisasyon sa mundo. Sabi nila, single ka pa raw. Ako? Sapat ba para mahulog ang loob mo? Carlos, hindi na ako magtatagal. May isa akong hiling. Tungkol sa kasal ng apo ko. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad sa bansa. Fiance, meron na ako ngayon. Nakaka-interes. Tingnan natin anong klaseng babae ang makakaakit sa kanya. Lolo, 3 oras na ang nakalipas. Sino ba talaga ang napaka-importante? Para kayo'y maghintay ng ganito katagal? Ang pamilya Jiang. Noon ay naging nangungunang pamilya sila. Ngayon sila ay humihina na hindi ako pwedeng manahimik na lang at maghintay ng masama. Ngayon, ang tanging magagawa ko ay humanap ng magandang kasal para sa iyo. Para mailigtas ang pamilya Jiang. Lolo, sino ba ang gusto mong pakasalan ko? Sino ba talaga? Siya? Hindi ba siya yung noong una, yung pulubing pinulot mo? Ano ang ginagawa mo rito? Pakiusap ko sa iyo, iligtas ang pamilya Jiang. Tumayo ka na, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kuya, Bilis! Tulungang tumayo, dalhin siya sa ospital. Kaunti na lang ang oras ko. Isang manghuhula ang nagpayo sa akin na ikaw lang ang makakatulong maging manugang ng pamilya Jiang.
Suportahan ang apo ko para mabago ang kapalaran ng pamilya Jiang na nasa pagkawasak ang iyong pagkatao at kakayahan. Pinagkakatiwalaan ko ituring mong ako nakikiusap ako. Dahil sinabi mo na, tutulong ako hanggang sa dulo. Ipakasal lang ate ko sa isang tindero sa kalye. Nababaliw ka na ba? Mia, kumusta na ang paghahanda para sa kasalan? Amo, nautos na lahat. Pagkatapos ng 3 araw, ang venue ng kasalan, ang mga nangungunang korporasyon sa mundo ay magdadala ng bilyong kontrata. Ang pambansang tagapayo ng kaharian ng tag-init ay pupunta rin sa lungsod ng Agos. Binabati ang pamilya Jiang na muling maupo sa trono bilang una. Espesyal kong inihanda para kay Chloe ang eksklusibong singsing pangkasal. Dapat pag-ukulan ng pansin ang paghahanda. Amo, huwag kang mag-alala. Pinagawa ko na sa pangalawang pinuno si Rafael Leo Valdez ang bahala. Nanay, bakit mo ako hinadlangan kanina? Kapag napangasawa ni ate ang basurang ito, ang pamilya Jiang pati na tayo, hindi ba tayo lahat mapapahamak? Anong inaapura mo? Hindi papatay ang matandang iyon. Kung susuwayin mo siya ng direkta, tiyak na hindi mo makukuha ang mana. Ngayon, iisa lang ang paraan. Chloe, si Rafael Leo Valdez, ang pangalawang pinuno ng Samahan ng Agilang Langit ay may gusto sa iyo, hindi ba? Dahil ang kanilang pinuno na si Carlos ay hindi mo maabot, ang tanging aasahan mo ngayon ay siya na lang. Pakinggan mo si nanay. Kailangan mong magpakumbaba. Siguraduhin mong pakasalan ka ni Rafael. Kung talagang pakasalan mo ang basurang ito, masisira ang buhay mo. Tama nga ate, ang Samahan ng Agilang Langit ay may hawak ng pandaigdigang mga mapagkukunan at buhay ng mga elite circle. Ang kanilang pinuno na si Carlos ay mailap at bihirang makita. Ngunit ang pangalawang pinuno na si Rafael ay nasa harapan mo na. Kung sasama ka sa kanya, ang pamilya Jiang natin hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kinabukasan at tungkol sa pulubing iyon. Yang matandang walang hiya ay hindi pinapayagan si ate na makipaghiwalay sa kanya. Kaya tayo ay pilitin siyang kanselahin ng kasunduan. Amo, umuwi na po kayo? Pupunta ako agad para sunduin kayo. Huwag na. Pagkatapos ko munang ayusin ang mga bagay-bagay, saka kita personal na tatanungin kung paano mo pinamahalaan ang aking Samahan ng Agilang Langit. Amo Carlos, mga chismis lang yan ng mga tao sa labas. Paano ko magagawang-gawan kayo ng masama? Buisit. Bakit biglang umuwi si Amo Carlos? Lahat kayo, mag-ingat kayo. Ako si Rafael Valdez ng ibabaw sa lahat. Ang tanging hindi ko pinangahasang ay si Carlos Marquez. Chloe, bakit ka nandito? Amo Rafael, gusto mo pa ba akong pakasalan? Siyempre, Pero pinilit ako ng pamilya ko na pakasalan ng isang estranghero. Bukas na. sa lungsod ng Agos, may nangahasmang agaw ng babae ko. Amo Rafael, kailangan mo akong tulungan. At iligtas ang aking pamilya. 30 anyos na yung lalaki, nagtitinda lang sa gilid ng kalsada. Wala na bang pag-asa para sa kaligayahan ko? At ang buong pamilya ko ay masisira ng tuluyan. Akala ko malaking bagay, pero ganyan lang pala yon, walang kwenta. Kung lalabanan niya ako. Lalabanan niya ang Samahan ng Agilang Langit. Bukas ipapatawag ko ang mga kapatid ko para bisitahin siya. Tara. Huwag na munang pag-usapan ang mga nakakainis. Para sa ating nalalapit na kasal, uminom tayo. Madam, uminom. Si Amo Carlos ang tunay na leader. Ano ang alam mo? Ngayon, si Amo Rafael ang namumuno. Siya ang aking kuya, kaya si Miss Chloe ay ang ating madam. Tama, madam, isang inumin. Ang babaeng ito ganun lang pala. Dati nagmamagaling pa sa akin. Kapag nasa akin na, siguradong masisiyahan ako. At para sa batang iyon na nanghas mangagaw ng babae ko, gagawin ko siyang miserable hanggang mamatay. Amo,
Ang mga order ng conglomerates na nagkakahalaga ng bilyon at ang regalo ng pambansang guro ay nasa daan na. Sige. Itago mo muna ito para sa akin. Magsusuot ako ng singsing sa kasal mamaya. Carlos Miguel Market. Malapit na magsimula ang kasal. Mayroon ka pang huling pagkakataon ngayon. Pirmahan mo na agad ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, mayroon na akong minamahal. Hindi siya taong pwede mong paglaruan. Tigilan mo na habang maaga pa para hindi tayong lahat mapahiya sa huli. Dahil nangako ako sa lolo mo na protektahan ka at ang pamilya Jiang talagang gagawin ko iyon, ang mga taong hindi niya kinikilala ay hindi ko rin kikilalanin. Matanda na si Lolo at hindi na makilala ang mabuti sa masama. Maaari kong isakripisyo ang aking kaligayahan pero sana may konsensya ka pa. Huwag mong sirain si Lolo at ang pamilya Jiang. Ako ang sumira sa pamilya Jiang? Kung hindi, ano pa? Ang mga bagay ng matataas na lipunan ay hindi para sa isang hamak na tulad mo na malulutas sa pagsigaw-sigaw. Sige, ayoko nang magsalita pa. Darating siya sa isang oras, pirmahan mo ngayon ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kusa, maililigtas mo pa ang iyong buhay. Tatayo lang ako rito. Tingnan natin kung maglakas loob siyang galawin ako. Ikaw naghahanap ka ng kamatayan. Mga mangmang na hamak, nagkaroon ng kaunting pera sa pagtitinda sa palengke. Akala mo nakapasok ka na sa matataas na lipunan, huwag mong kalimutan na dati kang pulubi. Kahit anong ayos ng pananamit mo, hindi nito matatakpan ang kadukhaan na nasa iyong pagkatao. Ang mga taong tulad mo, marami na akong nakita. Sa magandang salita ay para kay Mark Kevin Santos. Ang totoo, hindi naman kundi para sa pera ng pamilya Jiang sinasabi ko sa iyo. Sa sandaling dumating ang manugang na aking pinili na si Rafael Leo Valdez. Ang pera ng pamilya Jiang, wala kang makukuha kahit isang piso. Rafael Leo Valdez. Nanay, bakit mo pa siya kinakausap? Isang hamak na tindero. Paano niya makikilala? Ang mga dakilang tao sa matataas na lipunan, lalong hindi si Rafael Leo Valdez na pangalawang pinuno pa ng samahan ng Agilang Langit. Akala ko nagpakahirap kayo para kumapit sa isang napakadakilang tao. Si Rafael Leo Valdez pala ang batang ito na pilyo. Ikaw, pwede mo bang sabihin ang pangalan ni Rafael Leo Valdez? Sinasabi ko sa inyo, papatayin ko kayong mga basura. Isang salita lang mula kay Rafael Leo Valdez. Kapag dumating siya, dumating na siya. Hindi lang ikaw. Pati siya ay dapat lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko. Ikaw. Isang naglalako sa kalsada, ang yabang mo. Nibigay kaya ay hindi mo kayang ibigay. Ano ka ba? Nagpapanggap ka pa. Ang handog na bigay kaya ng aking kuya, baka hindi ninyo kayang tanggapin. Mula sa Quantum Infinite, ang nangungunang teknolohiya sa buong mundo, isang strategic contract na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang hading kilin na itinatago ng pambansang pantas ng kaharian ng tag-init. Ang makita ito ay parang makita ang pantas. Ang aking kuya, upang ipakita ang kanyang taos-pusong intensyon, ay nag-order ng espesyal para sa aking hipag. Nag-order ng isang singsing na may pambihirang hiyas na diamante sa buong mundo, isa lamang ito. Nasaan ang mga gamit? Gusto mo pa makuha ang lahat ng walang puhunan, kumain ng libre pero mayabang ka pa. Mas magaling ka pang magsalita kaysa gumawa. Sabi ko na nga ba, ang matanda ay naghahanap para sa iyo ng isang hindi magandang bagay. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Hindi gaya ni Rafael, siya ay totoo at tapat sa iyo. Ipakita mo sa kanila. Nakita mo ba? Ang singsing na may perlas ng timog dagat, isa lamang ito sa buong mundo. Iyan ay mula kay Rafael gamit ang mga mapagkukunan ng buong mundo, espesyal na ginawa para sa aking ate. At ikaw naman? Ang bulsa mo ay mas malinis pa kaysa sa iyong muka. Kuya, Imposible ito. Ang perlas ng timog dagat ay walang kapantay. Hindi kayang gawin ni Rafael Leo Valdez ang singsing na katulad ng sa atin. Baka naman... nabasag. Ang pambihirang alahas na ito hindi naman galing sa palengke, 'di ba? Kuya? Ang singsing na ito ay iniutos ko mismo na ipagawa kay Rafael Leo Valdez. Siya lang ang may pagkakataon na palitan iyon. Itong si Rafael, hindi natin siya dapat pakawalan ngayon. Tama na, hindi ka pa ba napahiya?
Para makuha ako, gumawa ka ng kwentong ganyan para siraan si Kuya Rafael. Ano ba ang nakita ni Lolo sa iyo? Tama nga. Tingnan mo ang itsura mong hampas lupa. Si Rafael Leo Valdez ay totoong kayamanan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng kakayahan. Ikaw, pinapag-usapan mo ang kapatid mo para magmukhang santo. Nasaan ang bigay kaya? Saan ang bigay kaya? Dumating na ang bigay kaya. Ang nangungunang kumpanya ng teknolohiya, Quantum Infinite, kasama ang mga sangay nito sa iba't ibang bansa, ay nag-aalay ng isang pandaigdigang 10 bilyong strategic contract. Ang pambansang guro ng kaharian ng tag-init, si Wan Shixiong, ay nag-aalay ng isang pambihirang alahas, isang hadikilin. Kapag nakuha natin ito, ang pamilya Jiang ay maghahari sa lungsod ng Agos. Hindi ba't panahon lang ang aabutin? Ngayon ba'y nakikita mo na? Kung sino ang tunay na tagapagligtas ng pamilya Jiang. Akala nyo ba mga Jiang kami kasing daling lokohin ng matandang iyon ang bagay na ito? Parang tao lang. Ikaw, anong klaseng tao ka? Ganon din ito. Peke pa ang singsing pangkasal at gusto mo akong lokohin ng mumurahing ito. Mangmang at ignorante, sinira mo ang pag-asa ng pamilya Jiang. Huwag kang magsisi. Kayo ang mangmang sa posisyon ni Rafael Leo Valdez, hindi makakakuha ng ganyang dote. Paano pa kaya ikaw? Akala mo ikaw ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit? Paano kung ako nga? Sabi ko wala kang alam, ayaw mong maniwala. Matagal nang sinabi sa akin ni Rafael Leo, ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, si Carlos Miguel Marquez, ay nasa isang maliit na isla sa ibang bansa, nagbabakasyon. Akala mo dahil may June sa pangalan mo, akala mo pwede ka nang maging Carlos? Ikaw, makinig ka sa akin. Pirmahan mo na ang kasulatan ng pagpapawalang bisa. Kung hindi, walang makakaprotekta sa inyong dalawang mga probinsyano. Walang paggalang sa nakatatanda, mayabang at bastos. Kaya pala hindi ibinigay ng lolo mo ang pamilya Jiang sa'yo. Carlos? Hanggang kailan ka pa mag-aalboroto? Hindi talaga kita tinatakot. Si Rafael Leo ay mabagsik at walang awa. Hindi mo siya kayang tapatan. Tama, kapag dumating na si Ginoong Rafael Leo Valdez, pagsisisihan mo ang araw na ito. Uulitin ko, kahit si Rafael Leo mismo ang dumating, kailangan siyang lumuhod at yumuko sa akin. Ang yabang mo. Binibining Chloe May, huwag kang mag-alala. Darating si Rafael sa loob ng 30 minuto, inutusan niya akong mauna, tulungan kayong asikasuhin ang ilang mga istorbo. Dumating na ang mga tao ni Rafael. Sino bang nagsabi sa'yo na magsalita? Ang yabang mo ah. Ilang buhay ba ang meron ka? Naglakas loob kang sumigaw kay Rafael? Gago. Ito ang kanang kamay ni Rafael. Tapos ka na. Bitawan mo. Sige. Binabastos mo ako. Hindi tama yung sinasabi mo. Siya, walang respeto sa nakatatanda, walang galang sa akin na bayaw niya. Tinuturuan ko lang ang walang utang na loob na anak sa pamilya namin. Ikaw naman, anong katungkulan mo? Nakikialam ka sa usapin ng pamilya ko. Ang kapal ng mukha mo. Ako ay sumama kay Rafael sa maraming panganib na nirahan sa lungsod ng Agos at 5 probinsya ng mahigit 10 taon. Ang mga kilalang tao sa buong Chamber of Commerce ng Agos City. Kapag nakita nila ako, kailangan nila akong respetuhin ng mabuti. Ikaw, isang langgam lang. Kung aalis ka ngayon, may oras ka pa. Bumalik ka at sabihin kay Rafael maaga, siyang pumunta at umamin ng kanyang kasalanan sa akin. Maaari kong isaalang-alang, bigyan siya ng pagkakataon na mabuhay. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ito ay paborito ni Rafael. At gusto mo pa kaming umamin? Lumuhod, yumuko at mag-alay ng inumin, humingi ng tawad.
Baka maaari pa naming patawarin ang iyong kawawang buhay. Naghahanap ka ng kamatayan. Pinaluhod mo ang kapatid ko. Sino ka para gawin yan? Paluhodin ang kapatid ko. Hindi ka karapat-dapat. Pangahas kang mang-insulto sa kapatid ko. Nabulag ka na? Sa Jiangcheng, walang mga has na galawin ako. Walang utang na loob, buhay o kamatayan, ikaw na. Ikaw. Makinig ka ng mabuti. Ang amo ninyong si Rafael Leo Valdez, kung hindi dahil sa pag-angat ng kapatid ko, ngayon sa samahan ng Agilang Langit, hindi man lang karapat dapat magdala ng sapatos ng kapatid ko. Kung nangahas kang magsabi ng isa pang salita tungkol sa kapatid ko, lilipulin ko kayo. Tinutulungan ninyo si Rafael Leo Valdez, sabay na hinahamak ang kapatid ko. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ano pang hinihintay ninyo? Lusob na. Laujin, mabilis. Lusob ka na. Ang babaeng daladala niya. Pinsalain ninyo siya. Mia! Mia, tapusin mo na agad. Huwag kang mag-alala kuya, isang galaw lang. Ang lakas naman. Labanan mo ako? Hindi ka pa karapat-dapat. Kayo, maghintay kayo. Pupunta ako ngayon para isumbong kay Dongge. Ngayon, walang sino man ang makakaalis dito. Tara na. Kuya, huwag kang umalis. Ikaw, nababaliw ka na ba? Mula bata hanggang ngayon, walang nangahas na manakit sa akin ng ganito. Hindi ba gusto mong yumukod at mag-alay ng inumin? Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong ito. Sa aking kuya, yumukod at mag-alay ng inumin. Kayo, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Hindi pa rin ninyo nauunawaan ang kalubhaan nito. Yung mga dumating kanina ay mga alalay lang ni Rafael. Kapag nandito na siya, tapos na kayo lahat. Pirmahan ninyo ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Umalis na kayo agad. Hoy, Rafael, kailan ka darating? Ano, pumapatol ka sa mga tauhan ko? Yung walang kwenta, okay lang. Marunong lang siyang magyabang, pero mayroon siyang kapatid na babae. Marunong lumaban. Naghanap ng marunong lumaban para lang sirain ang aking balak. Iparating ang utos ko. Ipadala si Dominic Troy Jimenez para tapusin ang babaeng iyon. Gusto ko siyang makakita mismo ng kanyang sariling kapatid na babae na mamatay sa harapan niya. Dali, pirmahan na ang kasulatan ng paghihiwalay. Rafael, pagkalipas ng 10 minuto darating sa lugar, binabalaan ko kayo muli sa huling pagkakataon. Kung hindi kayo pipirma, binabalaan ko. Ano? Hindi ko marinig. Binabalaan ko kayo. Ako. Carlos, si Erwin ay bayaw mo pa naman. Bukod pa para sa ikabubuti ng pamilyang Santos ito. Hindi mo ba siya maintindihan? Bakit kailangan mo pang manakit? Oo nga. Kayo. Bakit mo hinahayaan ang kapatid mong babae na gawin yan sa kanya? Kung hindi ninyo siya mapalaki ng tama, may ibang magtuturo sa kanya. Tama. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi mo mapalaki ng maayos ang anak mo? Walang galang sa nakatatanda. Paano dapat humingi ng tawad sa nakatatanda? Kailangan pa bang turuan ka ng hakbang-hakbang? Opo. Magiinom kami bilang parusa. Para humingi ng tawad po sa inyo. Gino. Mali ako.
Mabuti naman at alam mong mali. Sana kayo huwag nang banggitin ang kasulatan ng paghihiwalay kailanman. Lalo na ikaw, Chloe. Lolo mo ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Hindi mo siya dapat biguin. Dito na matatapos ang usaping ito. Tigil. Patay na kayo. Ang darating ngayon ay ang pinakamagaling na mamamatay tao sa ilalim ng lungsod ng Agos. Siya ay hindi kailanman natalo. Maingay. Kaya mong tumapat sa isang galaw ko. Babae, may galing ka. Pero ikaw, mahina ka pa. Likas na gintong katawan ng tadhana. Itinago pala ni Rafael Leo sa akin. Palihim siyang umupa ng assassin bilang bodyguard. Magpanggap ka pa. Ito ang pinakamagaling na mamamatay tao sa lungsod ng Agos. Isang eksperto sa ikapitong antas ng tadhana, Dominic Troy Jimenez. Alam mo na kung gaano siya kalakas? Naku! Si Mia ay hindi kalaban niya. Mia. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang susunod. Hindi ka karapat-dapat para ako ang lumaban. Itong walang silbi. Hindi na ginamit ang likas na gintong katawan ng tadhana. Kaya nitong harapin ang isang suntok ko. May isa pang malakas sa lungsod ng Agos. Mia, Taong walang hiya. kayo. Halika. Maliban kung gusto mong patay siya. Kung hindi lalaban si Rafael Leo. Akala mo ikaw na? Walang alam na hamak. Tumigil ka. Binabalaan kita kung sasaktan mo si Mia. Mahal kong kuya, ano bang sinasabi mo? Hindi ko marinig. Bitawan mo siya, ako na ang harapin mo. Kuya, hindi ka ba kumain? Palakasin mo boses mo. Erwin Ralph Santos. Gusto mo pa akong saktan kung susubukan mong gumalaw? Ang kutsilyong ito ay... Tumigil ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayun, tama. Kung makikipag-usap ka sa akin ng maayos, hindi naman ako gagamit ng dahas. Ika nga, isang taong makatuwiran. Tigil ang daldal. Bilisan mo. Pirmahan mo na ang kasulatan ng paghihiwalay at saka maayos na sa mabuting kaibigan ng aking kuya Rafael. Lumuhod at yumuko ng malalim, mag-alay ng alak at humingi ng patawad. Kuya? Huwag mo akong pakialaman. Ang ingay mo, baliw kang babae. Kung mag-iingay ka pa, papatayin kita. Erwin, tumigil ka na sa pagmamatigas. Pirmahan mo na. Tapos lumuhod ka at mag-toast sa kanila. At matatapos na ito. Huwag kang magpakatanga. Kahit gaano ka pa kagusto sa luho at sa katanyagan, hindi ka naman dapat maging ganito kasakim. Yun ay kapatid mo. Ako ang makasarili? Chloe May, kung ako ay makasarili, hindi dahil sa isang salita ni Don Mark Kevin Santos, ay iningatan ka hanggang ngayon. Hindi ako naniniwala sa matatamis na salita, kundi sa kakayahan. Ikaw at si Kuya Rafael ay langit at lupa. Huwag ka nang mangarap. Pirmahan mo na agad para mailigtas mo ang nag-iisa mong pamilya. Chloe May, kaya pala ang lolo mo ay sobrang nag-aalala sa iyo. Hindi mo man lang alam kung sino ang totoong may malasakit sa iyo.
Paano mo mamamana ang negosyo? Tingnan mong mabuti, mukha bang mababait ang mga taong ito? Kung hindi dahil sa akin na pumipigil kay Rafael na kunin ka, matagal na sana niyang nilamon ka. Ikaw, Gusto mo pa magpaka-hero, no? Sige. Anong ginagawa niyo? Nagpapakabos ka pa sa akin? Tingnan natin kung mas malakas iyak mo o ng kapatid mong babae kapag sumigaw. Kuya, Huwag mo akong pakialaman. Tama na. Sigurado ka, huwag kang magsisisi. bakit magsisisi ang ate ko? Sinasabi ko sa iyo, makalipas ang 3 minuto, darating na si Kuya Rafael dito. At malalaman mo na wala ka kay Rafael. Pirmado na, tama na ang usapan, pakawalan na si Mia. Sabi ko bang pakakawalan siya? Carlos Miguel Marquez, gusto lang nilang ipahiya ka. Kahit mamatay ako, hindi ko sila papayagan. Mia, lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka. Huwag kang gagawa ng kahangalan. Ang sweet niyong magkapatid, nakakaiyak naman. Carlos Miguel Marquez. Sa loob ng maraming taon, masyado kang nagsakripisyo para sa akin. Ngayon, hayaan mo naman akong magsakripisyo para sa'yo kahit isang beses. Wag. Mia, Patay na ba ang babaeng yon? Rafael, Ang mabuti kong manugang, sa wakas dumating ka na. Rafael. Siya iyon, ipipilit niyang pakasalan ng ate ko. Ikaw pala, matapang kang makipag-agawan sa akin ng babae. Harap ka. Hoy, kinakausap kita. Rafael. Musta ka na? Carlos Miguel Marquez. Rafael. Kamusta ka na? Kung hindi noon nagbitiw ang tatay mo para bigyan ako ng pagkakataon at hiningan ako ng pagkakataon, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Buwisit ka pa rin magkunwari. Sino ka ba? At naglakas loob ka pang bigyan ng pagkakataon si Rafael Leo Valdez. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Mga tauhan, sige salakay! Sino pa? Buwisit! Alam niyo ba kung sino siya? Rafael, pinayagan ba kitang magsalita? Tingnan natin kung ano pa ang magagawa ng mga tauhan mo. dati naging pabaya ako. Ngayon gagamitin ko ang elixir. At ipupusta ang lahat ng aking lakas. Kahit dumating ang isang celestial, hindi ka na maililigtas.
Walang alam. Likas na gintong katawan ng tadhana. Paano mo rin nagagawa yan? Lumayas. Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon mga batang pilyo para malaman ninyo ako ay sino. Rafael, tingnan mo itong walang kwenta. Kasama niya ang kapatid niyang babae na nagpractice ng ilang galaw. Puro pakitang gilas lang iyan. Hindi naman dapat katakutan. Tama nga, Rafael. Mahigit 10 taon na kaming nagpapatakbo sa lungsod ng Agos. At nasa likod namin ang samahan ng Agilang Langit. Sumusuporta sa amin. Matatakot pa ba kami sa kanya? Nakakatawa. Ngayon ay papaluhudin ko siya para sa iyo. Luhod. Yumuko at humingi ng tawad. Bakit kailangan patayin lahat? Nawalan na siya ng kapatid na babae. Hindi na natin kailangan... Ate, Yan ay awa ng babae. Ano, ang pinatay ninyo kanina ay kanya. Wala na akong pag-asa. Rafael, payagan mo si Dominic Troy na lumaban. Gusto nyo bang mamatay ako ng mas maaga? ito, Dominic Troy, bilis. Rafael, huwag kang mag-alala. Sinadya ko siyang pahayaang unang gumalaw. Para magpakita ng kahinaan, sa ngayon ganyan lang pala siya. Sinasabi ko sa'yo, Rafael, huwag kang mag-alala. Kukunin ko na ang kanyang ulo ngayon. Ang ignorante ay ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi ako naniniwala. Tiyak na gumamit siya ng masamang paraan. Ang kapal ng mukha mo. Hindi. Nagkamali ako. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Wala na lahat. bilis, umalis na tayo. Ilang araw lang akong nakapagpahinga. Si Sir Valdez lang ang kilala ninyo. Hindi ninyo alam si Carlos? Rafael, sa tingin mo makakalabas ka pa ng buhay? Ginamit mo ang babae bilang panangga. Anong klaseng lalaki ka? Wala kang sugat? binabalaan kita. Si Sir Valdez natin ay nasa lungsod ng Agos. Itaas ang kamay, nagiging ulap. Ibaba ang kamay, nagiging ulan. Hindi mo siya kayang tapatan. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Tinanong ba kita? Walang kwenta. Kahit na tinalo mo ang lahat ng magagaling sa dakilang siya, hindi ka pa rin makakabangon. Sa buong buhay mo, ikaw ay isang mababang uri kang tao. Kung maglakas loob na galitin kami, mga makapangyarihan sa lungsod ng Agos, kahit gaano ka pa kalakas, mahuhuli ka pa rin. Wala kang takas. Sir Valdez? Tumahimik, tumahimik. Lahat kayo tumahimik. Talagang wala na akong pag-asa dahil sa inyo. Sir Valdez, sino ba talaga siya? Bakit mo siya kinakatakutan? Nabulag kayo. Siya ang boss ko. Ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, Sir Marquez. Siya ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, Carlos. Nanay kami. Dahil sa kanya. Nawala. Ang napakagaling kong bayaw. Ako. Nagalit ako kay Sir Rafael. Si Rafael, mali ako. Hindi ko nakilala ang iyong halaga. Dapat mamatay ako. Siya pala ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit na hinahanap ng organisasyon ng maraming taon, palaging palihim. Ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, kailangan kong ipaalam agad sa master. Si Rafael talagang hindi ko sinasadya. Kasalanan ng mag-inang Jiang, nagbigay sila ng maling impormasyon. Kung alam ko na ikaw, tiyak na hindi ko gagawin. Kung hindi ako, pwede nang magulo? Ako? Naaalala nyo ba ang orihinal na hangarin ng samahan ng Agilang Langit? Noong itatag ito tao, may mga di pantay sa mundo mas malakas. May mga di pantay sa mundo
Gamit ang espaday pumutol ng kawalan, may mga di pantay sa mundo. Gamit ang espaday pumutol ng kawalan. Ano naman ang ginagawa nyo ngayon? Nanlalamang sa kapangyarihan, nanlalamang sa mahihina, nanlalamang sa mahina, natatakot sa malakas. Samahan ng Agilang Langit, hindi ito basurahan para sa inyong mga dumi. Oo nga ang aking mabuting manugang. Dapat mong makitang mabuti ang lahat. Gusto talaga ni Sir Rafael na pakasalan ng ate ko. Kaming pamilya diyang ay hindi nangahas na sumalungat. Carlos, Si Sir Rafael. Ang pangalawang pinuno. Pinilit kaming gawin ito. kayo. Carlos, ang tatay ko ay isang veterano ng organisasyon. Para sa kanya, sana patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ikaw talaga. Talagang sinayang mo ang pagsisikap ng tatay mo para sa iyo. Nasaan ang singsing? Nasaan ang singsing ng pinuno ng samahan ng Agilang Langit? Ikaw pala. Hindi ka talaga ang pinuno. Nagpapanggap ka. Hindi ka talaga ang pinuno. Nagtatarantado ka ba? Jendong, siya ang nag-angat sa iyo sa posisyon, ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, si Carlos. Nagkunwari akong may sakit para magbitiw, para mabigyan ka ng pagkakataon na mag-training. Makinig ka ng mabuti kay Carlos. Huwag kang gagawa ng gulo. Ang bango. Tay, hindi ba sabi mo huwag siyang galitin? Kailangan ko lang makita kung ano ang itsura niya. Akala mo ba si Carlos ay para sa lahat? Si Carlos ay naglakbay ng maraming taon. Maraming kaaway. Kaya hindi siya basta-basta naglalabas ng impormasyon. Siya lang ang lalapit sa iyo, hindi ikaw sa kanya. Ngayon, dinadala kita rito ng palihim. Nakita mo ang singsing na yon? Ang singsing ay tanda ng pinuno. Putang ina, ang galing niyang magpanggap. Kaninang side view ang dating talagang parang pinuno. Tinalo ako ng takot niya. Nahuli ka na. Ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit ay may natatanging singsing ng totem. Nasaan ang singsing mo? Hindi ka talaga ang pinuno, nagtatarantado ka. Sabi ko na nga ba itong basura, paano siya magiging si Carlos? Wala kang takot sa Diyos. Nagpanggap ka pa kay Carlos. Ngayon, kung hindi ko putulin ang kamay mo, sayang ang pinagdaanan ko. Dong, hindi natin siya kaya. Nakakahiya ka naman. Ikaw ang unang nang asar sa akin. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Isa siya sa mga veterano na kasama ng pinuno ng samahan ng Agilang Langit. Hintayin mo ang kamatayan mo. Tatawagan ko siya ngayon para ayusin ka. Bakit hindi sumasagot ang tatay ko? Matandang to, sa oras ng kailangan bigo. Nathaniel, bibigyan kita ng 30 minuto. Pumunta ka agad sa lungsod ng Agos, lungsod ng Ulap para makita ako. Pumunta ka agad sa lungsod ng Agos at lungsod ng Ulap para makita ako. Opo, Carlos, pupunta talaga ako. Tatay, bumalik na naman ang sakit mo. Ihahatid kita ngayon sa ospital. May masamang pakiramdam ako. Tawag ni Carlos sa akin papuntang lungsod ng Agos. May kinalaman sa kapatid mo. Malamang magkakaproblema na naman siya. Bilisan mo. Ikaw muna ang pumunta sa kasal para sa akin. Pagkatapos ng operasyon, pupunta agad ako. Nagpapanggap ka ba? Kakasabi lang ng ate ko sa akin, nasa operating room na ang tatay ko. Kaya niyang sagutin ang tawag mo. Sabi ko nga, hindi ako pababayaan ng tatay ko. Lahat atakinin niyo siya. Ngayon, ipaalam sa kanya kung sino talaga ang may kontrol sa lungsod ng Agos. Rafael, tama na. Pinirmahan ko na sa kanya ang kasunduan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi na kailangan ng isa pang buhay na mawawala. Kahit na wala siyang kasalanan. Ayos lang, Chloe. Hindi nila ako masasaktan.
Pero hindi mo dapat pasanin ang mga ito. Pasensya na. Hindi ko alam na gagawin nila ito. Hindi ko na sila hahayaang saktan ka. Chloe May, ikaw, pinapunta mo ako para tulungan ka. Ngayon sasabihin mo yan. Medyo hindi bagay, di ba? Tumahimik ka, walang hiya kang babae. Pinapanigang mga ibang tao, hindi mo ba alam kung sino ang kakampi mo? Tama ate. Nakiusap ka para sa isang walang kwenta. Ang kapal ng mukha mo, nakakahiya para sa'yo. Oy, mabuti kong manugang. Itong babaeng ito nalilito lang. Babaeng walang hiya. Akala mo ba gusto kita? Bastos. Akala mo ba gusto kita? Alam kong magaling ka. Pero ngayon, ang babae mo nasa kamay ko. Ano magagawa mo sa akin? Hahaha. Congratulations, amo. Nakuha mo ang magandang babae. Rafael, nagbago ka. Hindi ka ganyan dati. Nagbago nga ako. Chloe, gising na. Akala mo ba ikaw lang ang pakakasalan ko? Gusto lang kita sa katawan mo, ha 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 ha. Kaya pala sinabi ni Mr. Jiang na naive ka. Ngayon ko lang nakita. Erwin, iligtas mo ako! Ate, hindi mo pa ba nakikita? Ang pamilya Valdez ang pinakamalaking sandalan natin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Ang kasal ngayon si Rafael ang bida. Aminin mo na. Chloe, ang taong marunong umintindi ng sitwasyon ay matalino. Magsalita ka ng maayos kay Rafael. Huwag mo siyang galitin. Tinutulungan ninyo siya? Ano ba ako sa inyo? May dalawang hayop sa pamilya Jiang, kaya pala walang pag-asa ang pamilya Jiang. Ngayon kailangan nating tulungan si Mr. Jiang na alisin sila. May mali ba sa sinabi ko? Ang makapag-asawa kay Rafael ay malaking karangalan para sa pamilya Jiang. Mag-ambag sa pamilya Jiang ay swerte mo. Ginagawa ninyo akong piyesa lang? Palibhasa magkakampi kayo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Gusto mong umalis? Hindi ganon kadali. Nakalimutan mo ba? Ikaw ang nobya ko, si Rafael. Hindi kita hahayaang umalis. Wala kang mapupuntahan. Sabi ko, tama di ba? Ano? Walang kwenta. Nakatayo ka pa dyan? Lumapit ka at lumuhod? Ialay mo sa akin ang isang baso ng alak. Sa araw ng kasal na ito, kung ako ay masaya, baka maiwan ko sa iyo ang isang buong katawan. Hayaan mo akong lumuhod at mag-alay ng alak. Kaya mo bang tanggapin? Dahil matapang ka, bibigyan kita ng pagkakataong magligtas. Jericho, Binibining Chloe. Ano ito? Pasensya na. Time bomb. Rafael, baliw ka na talaga. Pinamamahalaan mo ang samahan ng Agilang Langit at iyon lang ang natutunan mo, mga baluktot na paraan? At naglalaro ka na ng time bomb na laro? tama, time bomb nga. Hindi ka ba sobrang mayabang? Hindi ka ba tiwala sa sarili mo? Hindi ka ba siguradong susunod ako sa'yo? Subukan mo. Akala mo ba susunod ako sa'yo? Subukan mo na nga. Meron akong dalawang wire dito. Isang buhay, isang kamatayan. Kung mali ang putol mo, ang nobya mo mawawala ng tuluyan.
Kakaunti na lang oras mo, bilisan mo. Rafael, hindi mo pwedeng gawin to sa kanya. Si Chloe May, fiancé mo yan. Kung magsasalita ka pa ng isa, isasama kita at ang anak mo at itatali ko kayo. Ikaw, balak ko pa sanang igalang ang iyong ama at bigyan ka ng pagkakataon. Ngayon patay ka na. Kung mamamatay ba ako o hindi, hindi ko alam. Pero alam ko, kung hindi putulin ang wire, tiyak na mamamatay siya. Tigil. Rafael Leo Valdez, ang kapal ng mukha mo. Rafael Leo Valdez, napakalakas ng loob mo. Sa liwanag ng araw, talaga namang sakasalan kidnapin ang apo ko. At naglakas loob ka pa magtago ng time bomb. Buti na lang ngayon nagising ako sa ospital sa tamang oras. Kasama ang kapitan ng pangkat ng mga bantay Diyos, dumating sa tamang oras kung hindi. Ikaw hindi alam kung ano ang gagawin mo ng mga masasamang bagay. Rafael Leo Valdez, ang pangkat ng mga bantay Diyos ay nag-iimbestiga, sumuko ka na. Sinasampahan ka ng illegal na pagkidnap, illegal na pag-aari ng explosive, aarestuhin kita ayon sa batas. Bakit hindi mo patanggalin ang time bomb na yan? Ito ba ay hindi? Si Luis Paulo Reyes ang kapitan? Kayo, kapitan, mukhang maganda ang inyong mga araw ngayon. Dahil binigyan ko siya ng atensyon noong nakaraang araw. Ginong Valdez, walang awa ang batas eh. Si Mark Kevin Santos ay pamilya ng biktima. Hindi may iwasan na maging emosyonal. Pakiusap, ihatid si Mark Kevin Santos sa tabi para hindi makaapekto sa investigasyon natin. Lolo, ano ba yan? Ano ba? Kayo. Bakit ninyo ako pinipigilan? Mark Kevin Santos, pakiusap, makipagtulungan kayo. Bitawan ninyo ang lolo ko. Mga gago kayo, mga magkakasabwat. Tumahimik ka. Pitong minuto na lang ang natitira. Hindi ka pa ba kikilos? Rafael Leo Valdez, ano ba ang gusto mong gawin para bitawan mo? Paano? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? 2 linya, 1 linya ng buhay, 1 linya ng kamatayan. Pumili ka na. Ay! 3 minuto na lang ang natitira. Hoy, mali. 2 minuto at kalahati na lang ang natitira. Huwag mo akong pakialaman, umalis ka na. Ako ang may kasalanan sa iyo. Hindi ito worth it. Pero nakikiusap ako sa iyo. Ipinapakiusap ko na dapat mong iligtas ang lolo ko. Hindi ako bumabali sa mga pangako ko. Sinabi ko protektahan kita at ipagpapatuloy ko ito hanggang dulo. Nandito ako, walang mangyayaring masama sa iyo. Ito ay isang custom-made na bomba kung puwersahang aalisin, maaaring sumabog anumang oras. Imposible ito.
Tigil. Tumigil na. Ayos ka lang. Buti naman, akala ko mamamatay na tayo. Sabi ko sa'yo, nandito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Imposible ito. Oras na ng kamatayan mo. Paano nangyari ito? Gago. Akala mo pagputol mo ng wire na ito, okay na? Masyado kang naive. Ang totoong remote, nasa akin lang palagi. Pinaglalaroan lang kita. Nakakainis kayong mga matatapang. Araw-araw may lakas lang kayo tapos magpapakabayani sa harap ko, magpakabayani ka pa. Ngayon, galaw ko lang daliri ko. Pareho kayong matatapos. Talagang anak ka nga ng tatay mo. Tay, huwag kang mag-alala. Susundin ko ang utos ni Carlos. Rafael Leo Valdez, tumigil ka na. Tigil. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo natutunan ang mag-alay ng inuman. Ayaw mong lumuhod, pinilit mong magpakatatag. Ngayon makiusap ka na kay kamatayan. Xiaojun, tulong. Kailangan mong iligtas si Chloe May. Lolo. Tiyak na nagrelapse na naman si Lolo, dalhin ninyo siya sa ospital. Ginoong Mark Kevin Santos. Umalis ka na, bilis. Patay ka na. Tigil. Buwisit. Ate, Ikaw. sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ang iyong na-offend? Rafael Leo Valdez, magsalita ka naman. Gusto mo bang patayin ang pamilya Valdez? At kayong mga walang kwenta, sinabi ko sa inyong bantayan ang binata. Ano ba ang ginagawa ninyo? Pagbalik ko, babalatan ko kayo. Binibini ang ugali ng binata. Alam mo naman, kung sino man ang magpapagalit sa binata kahit patay na ang taong iyon, huhugutin niya at hahampasin ang bangkay. Ito, sino ang makakapigil sa kanya? Ikaw. Ate, sino ba ang ginagalit ko? Siya ay isa lang basura na gumulo sa kasalan. Tinulungan ko ang samahan ng Agilang Langit na linisin ang basurang ito. May problema ba? Kalokohan, alam mo ba kung sino siya? Siya ba ay maari mong galitin? Kung hindi ngayon pinapunta ako ni Itay dito sa tamang oras, baka ano pang malaking gulo ang gagawin mo. Hindi ka naniniwala. Itanong mo sa kanila. Oo nga, kung hindi dahil sa walang kwentang iyon, na gustong agawin ang kapatid kong babae, hindi mangyayari ngayon ang maraming pangyayari. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Tama. Tama. Siya nga, walang kinalaman ng pamilya diyang dito. Tama. Nanay, kayo. Tumahimik ka. Sino ang nagpapahintulot sa iyong magsalita? Ang lalaking ito ay hindi ang pinuno. Sa kanyang kasuotan talagang hindi mukha. Ikaw ang nagulo sa kasalan. Zia, hindi ko hahayaan na makialam ka sa mga gawain ng gang.
Pinapayagan lang kitang mamahala sa accounting. Hindi mo pa nakikita ang leader. Tandaan mo lang ito. Pagdating mo sa kasalan, kapag nakita mo ang singsing, parang nakita mo na ang leader. Talaga nga hindi siya ang leader na si Carlos. Ikaw ang nagdudulot ng gulo. Zia Elise, totoo yan. Isa siyang manloloko. Ngayon, dapat sana'y kasalan ng ate ko at ni Rafael. Itong walang kwentang tao, niloko ang lolo ko, gustong mang-agaw ng kasal. Ginulo niya ang buong kasal. Oo nga, halos masira na ang anak ko ng hayop na ito. Nasira na. Ang pamilya naming Jiang ay malinis ang pangalan sa mahabang panahon. Hindi inaasahan na ngayon. Ay may ganito kahiyang pangyayari. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling sila. Tumahimik ka. May kapal ka pa ng muka para sabihin yan. Tama ba? Hey, pinapahiya mo ang iyong kalaguyo para insultuhin si Rafael. Tama ba? Huwag mong isama ang pamilya Jiang sa gulo. Tama. Mabuti na iintindihan ko na. Kayo pala ang magkalaguyo nagsabuatan para saktan ang kapatid ko. Ang bagay na ito ngayon, ako si Zia Elise ang haharap dito. Si Nathaniel Javi Valdez ay may magandang reputasyon, ngunit nagpalaki siya ng dalawang mangmang na tanga. Ikaw, Si Nathaniel Javi Valdez ay isang tanyag na tao, pero pinalaki niya kayong dalawa, mga mangmang na tanga. Ikaw? Dahil pinapunta ka ng tatay mo, hindi mo man lang alam kung sino ako. Walang alam. Katawa-tawa. Hindi ko binabago ang pangalan ko at hindi nagpapalit ng apelido. Ako ang treasurer ng Samahan ng Agilang Langit. Zia Elise Valdez. Sino ka ba sa tingin mo? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi lang dahil may importanteng tao na darating sa kasalan, papatayin na kita ngayon. Ang sinasabi mong importanteng tao, kahit dumating man ay hindi maglalakas loob na kausapin ako ng ganyan. Ikaw? Alam mo ba kung sino siya? Yan si Carlos Miguel Marquez, ang pinuno ng Samahan ng Agilang Langit. Karapat dapat ka bang yumuko siya sa'yo? Nathaniel Javi Valdez, pinagod mo ang sarili mo para sa mga anak mo. Sayang lang, sila ay walang kwenta, hindi ka nila mapapalitan. Ikaw, Ikay, isang bastos na tao. Kapitan, ganyan ka ba magtrabaho? Pinayagan mo ang ganong bastos na tao na manggulo dito. At itong matandang lalaki, sino naman ito? Itong mga walang kinalaman, palayasin ninyo lahat. Palayasin ang mga di-importanteng tao, itapon silang lahat sa labas. Mamaya darating ang pinuno ng Samahan ng Agilang Langit. Gusto niyong mapagalitan? Dalhin ang matandang ito sa ospital, iwanan siyang may kaunting hininga. Baka magamit pa natin. Lolo, tumigil ka. Kailangan mong pakasalan ang kapatid ko ngayon. Hindi pwedeng mawala ng mukha ang kapatid ko. At ikaw na panggulo. Maghintay ka sa bilangguan, dito mo gugulin ang natitirang buhay mo. Kapitan, ang lalaking ito ay hayagang nagkakagulo, maraming nasaktan, malinaw ang kasalanan niya. Ano pang hinihintay ninyo? Dakpin na siya. Miss Valdez. Sa iyong mga salita lang, huhusgahan mo akong may sala? Dahil lang sa sinabi ko, ako si Zia Elise Valdez ang nagsabi niyan. hindi. Hindi ninyo siya pwedeng dakpin. Wala siyang kasalanan. Mag-ipon ka na lang ng lakas, walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Gino, kakagaling mo lang sa operasyon, pinapayo ng doktor na magpahinga ka. Ang dapat gawin ni Carlos, kahit na sino pa ang dumating, hindi ito pwedeng maantala. Bilisan mo, kailangan kong pumunta agad sa kasalan. Dahil lang sa isang salita mo, gusto mong baguhin ang batas ng lungsod ng Agos? Kinakausap mo ako tungkol sa batas? Sige, sa anong karapatan dahil nagdulot ka ng gulo at nanakit ng tao? Ayon sa batas, ang mga tulad mo ay dapat makulong. Hindi niyo siya pwedeng paratangan ng ganyan. Si Rafael Leo Valdez. Ang nagdala ng mga tao at pinatay ang kapatid ng iba. Nag-defend lang siya. Zia Elise Valdez.
ang pamilyang Santos sa lungsod ng Agos ay may respeto pa rin. Kung ganyan ang akusasyon mo, kumalat ang chismis, mahirap para sa pangkat ng mga bantay Diyos na magpaliwanag. Ikaw, suplado ka. Totoo ba ang sinasabi ni Chloe? Pinatay mo ba talaga ang isang tao? Ate, wag kang maniwala sa kanya. Kung hindi kayanin ni Rafael, kapag iniimbestigahan, matatapos na rin ako. Ay, Hazia Elise Valdez, huwag kang maniwala sa kanya. Itong walang kwenta, noong mang-agaw siya ng nobya, muntik na niya akong patayin. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Rafael na sumaklolo sa akin, patay na ako ngayon. Ay, yung kapatid niya nung nagkaroon ng gulo ay aksidenteng nasugatan. Aha, ay, pinaparatangan ng ate ko si Rafael. Kasi ang ate ko at itong walang kwenta ay magkasundo ngayon. Erwin, paano mo nagawa yan? Ate, tingnan mo. Ito ang tunay niyang ugali. Gusto niya akong siraan. Oo, Zia Elise, itong walang kwenta. Isang mandaraya siya. Ginamit pa niya ang pangalan ng pambansang manggagamot. Nagbigay siya ng peking hadikilin kay Chloe May. Itong mapanlinlang at manloloko, dapat siyang mamatay. Ano pang hinihintay natin? Itong hamak na tao, mabigat ang kanyang mga kasalanan, dakpin na natin siya agad. O, Zia Elise. Kayo ay sobra na. Bakit ninyo siya pinaparatangan ng ganyan? Kami mismo ang may kasalanan sa kanya at kayo ay... May batas pa ba? Chloe May, masyado kang walang muwang. Ang patakaran ng aming pamilyang Valdez ay siyang batas ng pamilya Santos. Kung kalaban mo ako, ang katapusan mo ay kamatayan. Noong unang panahon, para umangat ako, kahit ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, ang mga pinakamalapit niyang tao, lahat isa-isa ay tinanggal ko. Maging ang pinuno ay naniwala na ang mga pinakamalapit niyang tao ay namatay sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon, ang mga bagay na ito ay parang laruan lang. Mas madali nang magpanggap. Kung lalaban kayo sa akin, walang magandang kahihinatnan. Kaya pala siya ang pumatay. Ang galing ng pamilyang Valdez. Ang galing ni Rafael Leo. Kung paano sila namatay. Ngayon, ganyan ka rin mamamatay. Paalala lang sa'yo. Mark Kevin Santos, pero nasa kamay ko siya. Nasa ospital siya ngayon, nakasabit sa huling hininga. Kapag nag-utos ako, sabihin mo sa akin, ang oxygen tube niya baka tanggalin. Hindi ba siya ang iyong benefactor, di ba? Kapitan Reyes, ano pang hinihintay? Ikadenan niyo siya. Kailangan gamitin yon para sa pag-escort ang posas ng death row inmate para hindi na siya magulo. Ano, subukan mong magmayabang pa. Kapag sinubukan mong kumawala ng malakas, ang kuryenteng nakakabit doon ay magpapahirap sa iyo ng labis. Noong pinahirapan mo ang mga kapatid ng samahan ng Agilang Langit, ganyan din ang mukha mo, di ba? Tinatawag din nila akong kapatid, pero lahat sila ay hinahamak ako. Sinasabi nila na hindi ako karapat-dapat sa posisyon. Tulad mo, matigas ang ulo kahit anong pambubugbog ayaw sumunod. Kaya nagpasya na lang ako na basagin ang kanilang mga ngipin para tumahimik muna sila, tapos basagin ang kanilang mga tuhod para magpatira pa sila sa akin. Sa wakas, hukayin ang kanilang mga mata. Dahil sila ay bulag, edi huwag na. Kung interesado ka, maaari rin kitang gawan ng espesyal na paraan ng pagkamatay para sa iyo. Bilang pangalawang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, hindi mo ba naisip ang kanilang mga walang sala na namatay at ang mga ordinaryong tao na pinatay mo kung gaano sila nawalan ng pag-asa? Ganyan talaga ang mundo. Dalhin na siya agad. Isang kriminal na nagtitipon ng kaguluhan. Pakulong siya habang buhay. Sige. Kayo ang nagnakaw ng asawa at anak ng iba, pumapatay ng walang sala. Sa huli ako na ang naging walang katwiran na manggugulo. Napakagaling.
ikaw. Aktong sumuway sa pangkat ng mga bantay Diyos, nakita ng lahat, dapat kang makulong. Pakulungin mo ako. Mamatay ka. Tapos ka na, Rafael. Sisikatin natin ang mga ngipin nila, di ba? Rafael, Ang bagay tungkol sa samahan ng Agilang Langit, wala kang pakialam doon. Binali natin ang mga tuhod nila, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kapag dumating ang amo ko, tapos ka na. Dukitin natin ang mga mata nila, di ba? kung gagalawin mo pa ang daliri ng kapatid ko, maghahanap ako ngayon ng tao tanggalin ang oxygen tube ni Mr. Santos. Para na lang humihingi ako sa'yo, huwag mong saktan ang kapatid ko. Kapitan, si Mr. Santos ay pumanaw na dahil hindi na na-resuscitate. Ano? Bagamat mayabang ka pero mukha kang may kakayahan. Gusto kitang protektahan. Bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Kung papayag kang tulungan ang kapatid ko, tulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Ipinapangako ko sa'yo na ang iyong posisyon sa samahan ng Agilang Langit ay hindi bababa sa kanya. Tama. Kung gusto mong sumama sa akin pag naalis ko na ang mga alalay ng aking amo at ibagsak siya ang pwesto bilang pangalawang pinuno ng samahan ng Agilang Langit ay sayo. Ano sa tingin mo? Ako. Bibigyan kita ng pagpipilian. Magpakamatay ka bilang paghingi ng tawad, iaalay ko sa iyo ang isang buong bangkay. Huwag mo akong patayin, nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Matigas ang ulo. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin. Sa pagkakataong ito, direkta kong papasabugin kayo sumpa na lalaki at babae. Mamatay ng sabay. Tigil. Hayop ka. Tatay. Mga hayop kayo, pinapunta ko kayo sa kasalan. Para salubungin ang pinuno nating si Carlos Miguel Marquez. Pero kayo, nag-away pa dito. Tay, pakinggan mo muna ako. Aayusin ko na itong gumagawa ng gulo. Hindi ko hahayaang biguin si Carlos Miguel Marquez pagdating niya. Ang gulo? Sino ang nagloloob na manggulo sa teritoryo ng samahan ng Agilang Langit? Sino? Tay, ipagtanggol mo ako. Siya ang gustong-gustong manggulo rito. Pinagsabihan ko siya pero ayaw makinig. At binugbog pa ako nito. Oo, Tay. Itong masamang tao ito, hindi lang sumuway sa pangkat ng mga bantay Diyos, gusto pa kaming patayin. Sino? Sino ang maglalakas loob? Pinalaki mo ang mga hayop na ito. Sabihin mo, anong parusa ang nararapat? Tatay, ano ang ginagawa mo? Bakit mo hinayaan ang isang mababang uri na tao na lumuhod sa harap mo? Katatapos mo lang ba ng operasyon at hindi pa nakakabawi? Ikaw na walang modo. Sinasabi mo ba ang mga ito para patayin sa galit ang tatay ko? Noong una gusto ko lang ikulong ka, tapos na. Kung magkakaroon si tatay ng anumang masamang mangyari, ikaw at ang babaeng yon ay parehong mamamatay. Tumigil ka na. Ikaw na suwail na anak. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magkakamali sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong mapaparusahan ang taong ito para sa iyo at kay Carlos. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Siya ay... Tatay, huwag kang magmadali. Ipagkatiwala natin kay Xiaodong. Sa pagkakataong ito, gagawin niya ang trabaho ng malinis at maayos. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi na kita bibiguin sa pagkakataong ito. Ang remote control ay nasa akin na. Subukan mo akong hawakan muli. Sa ilang sandali, gagawin ko kayong pulpong laman. Ikaw talaga. Ilang beses ba kitang sinabihan na bantayan ang sarili mong tao? Kung hindi ako na ang gagawa. Ako ay nagkasala.
Tatay? Tatay, bakit ka nagpapakumbaba sa isang estranghero parang alipin? Hindi pa ba nawawala ang epekto ng anesthesia sa utak mo? Wala ka ba sa tamang pag-iisip? Nako, bakit ba nagkaanak ako ng dalawang walang kwentang tao na tulad ninyo? Anong ginagawa ninyong dalawa dyan? Siya ang dinala ng pamilya Jiang ninyo. Pinapabayaan mo lang sila? Sumuway sa pamilya Valdez namin? Nasaan ang dangal ng pamilya Valdez namin? Gusto ninyong mamatay? Ikaw, walang kwenta. Pinatay mo ang lolo ko. Ngayon, gusto mo pa bang patayin si Lolo Nathaniel? Gusto mo bang ang pamilya Jiang namin lubusang wasakin bago ka makontento? Ikaw, huwag mong kalimutan ang bilin ni Lolo Mark. Ang bilin niya ay buhayin mo ang pamilya Jiang. Kung papatayin mo kami, paano mo siya haharapin pag namatay ka? Manahimik ka. May kapal ka pang sa harapan ko banggitin si Lolo Mark. Sino ang pumatay sa kanya? Hindi ba ninyo alam? Nagdodoble ka kayo sa harapan ko. Ito ang sasabihin ko. Kung ang tatay ko ay mapikon at magkasakit, ako, Rafael Leo Valdez, isama ko kayong lahat sa libingan. Tay, anong ginagawa mo? Ikaw walang utang na loob, tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Tay, kaka-post op mo lang ba at wala ka pa sa tamang pag-iisip? Ano ba siya? Isang matandang lalaking walang kwenta. Paano mo siya naging dahilan para saktan ang kapatid mo? Tay, ikaw. Ignorante, tanga. Alam mo ba isang salita niya ay sapat na para ang buong pamilya Valdez natin mawala ng tuluyan? Tay, kakagaling mo lang ba sa operasyon? Naguguluhan ka na yata. Sa lungsod ng Agos, sino ang maglalakas loob na mang-away sa pamilya Valdez? Yun ba'y hamon sa samahan ng Agilang Langit? Sa tingin ko, sawa na siya sa buhay. Tama nga. Ginoong Nathaniel, tiyak na nagkakamali kayo. Noong iniligtas siya ng lolo ko noon, isa siyang pulubing mamamatay na. Ngayon, isa lang siyang nagtitinda sa bangketa. Wala siyang pera kahit barya. At gusto pa niyang humingi ng sobra. Pakasalan ng kapatid ko? Oo nga. Isang matandang lalaki na gustong umasa sa babae. Sa ganitong klase ng tao, ano ba ang kaya niyang gawin? Tiyak na nagkakamala lang kayo. Tama. Tay, ang lalaking ito ay naglakas loob na agawin ang asawa ng kapatid ko. Ipadakip na natin siya sa pangkat ng mga bantay Diyos para malaman niya kung gaano kalakas ang pamilya Valdez. Hindi ganun yun. Siya ang napiling mapangasawa ng lolo ko. Hindi tulad ng sinasabi nila. Nathaniel Valdez, itong dalawang anak mong pasaway ay talagang mahuhusay. Mula ngayon, sa mga bagay ng samahan ng Agilang Langit, hindi na kailangan makialam ang pamilya Valdez. Kayong dalawang hayop, ang mukha ko, Nathaniel Javi Valdez, ay pinahiya ninyo. Tatay, ano ang sinasabi mo? Nagtatalo ka pa? Sa likod ko, inagaw ninyo ang asawa at anak ng pamilyang Jiang at naglakas loob pa kayo bumili ng pangkat ng mga bantay Diyos ng palihim para manira ng mga inosenteng tao. Dahil lang sa maagang namatay ang inyong ina, sobra kitang pinalayaw, nasira kayo. Mula ngayon, tatanggalin ko kayo sa lahat ng posisyon sa samahan ng Agilang Langit. Simula ngayon, bawal na kayong gumamit muli ng kapangyarihan at yaman ng samahan ng Agilang Langit para gumawa ng masama. Apihin ang mga inosenteng mabubuting tao. Kung hindi, kahit na kayo ay aking mga tunay na anak, papatayin ko rin kayo. Tatay, hindi mo kami pinarusahan ng ganito, ako at si ate. Sino ba talaga itong matandang lalaki? Paano mo siya ipagtatanggol? Hayop! Siya ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, Carlos Miguel Marquez. Imposible ito. Siya, wala siyang singsing ng pinuno. Manahimik ka na. Hayop ka. Kahit hindi ka sigurado, hindi ba pwedeng hintayin mo na lang ako para kumpirmahin? Gumagawa ka pa rin ng pabigla-bigla. Noong una, pinaghirapan ko na irekomenda ka para pumalit sa posisyon ko bilang pangalawang pinuno. Ano bang natutunan mo? Kung ganon, ikaw talaga si Carlos. Tapos na, wala na. Carlos. Siya.
Siya talaga ang pinuno ng samahan ng Agilang Langit, Carlos. Para kay Rafael, nalagpasan natin. Ang isang manugang na gaya ni Carlos. Ano ba talaga ang ginagawa natin? Ay, At ikaw, lagi mong pinapabayaan ang kapatid mo kaya siya naging ganito kasutil. Ngayon, umuwi ka at magnilay-nilay. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang lalabas ng bahay ng Valdez. Kung gayon, Xiaodong, Itong anak na Suwail, ipapakuha ko siya kay Carlos para humingi ng tawad. Kung ipagtatanggol mo pa siya, sasama ka rin sa parusa. Xiaodong, Ate Xiaodong, ate. Tatay, iligtas mo ako. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Kung alam ko lang na siya si Carlos, kahit 10 ulo, hindi ko gagawin yon. Kahit paulit-ulit kang magmakaawa, wala ring mangyayari. Kung hindi ka patawarin ni Carlos ngayon, hindi rin kita maililigtas. Carlos, alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mali ako. Carlos, hindi na talaga ako maglalakas loob. Gagawin ko ang lahat kahit maging alila pa. Pero huwag mo lang akong patayin. Tumigil ka, Suwail na anak! Lumayas ka, matandang walang kwenta. Asikasuhin mo ang sarili mo! Ikaw mismo, isang paa mo nasa hukay na. Pinapakialaman mo pa ako kung ano't kung ano. Hindi ka ba nagsasawa? Tamad na akong makinig. At ikaw, Carlos. Anong Carlos? Walang kwenta. Dahil nagkita tayo ngayon, hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ako, Rafael Leo Valdez, ay tuluyan kang papalitan. Carlos. Ang aking anak ay walang preno ang bibig, magaang ang ulo, magaspang. Nagiinit lang ulo niya, kaya nagsasalita ng kung ano-ano. Huwag mo seryosohin. Matanda ka. Sino bang nagsabing pakialam ka? Ang sinasabi ko ay totoo mula sa puso. Dahil pinatay ko ang marami niyang tauhan, ay para sa araw na ito, samahan ng Agilang Langit. Ano naman, ako, Rafael Leo Valdez, gaano ba kalaki ang kakayahan ko? Na hindi tulad ng inyong mga duwag na masusukat ninyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang amo ko sa likod ay ang pamilya Reyes ng palasyo ng hari ng mga dragon. Ang nag-iisang anak ng pamilya Reyes, si Tristan Noel Gonzales. Sa kanyang suporta, ako, Rafael Leo Valdez, ay malapit ng maging hari. At ngayon, si Tristan Gonzales ay darating din ng personal para batiin ang kasal ko. Kayo, maghintay na lang kayo mamatay. Para sa iyong ambisyong mapang-api, pinagtaksilan ang mga kapatid sumuway sa ama. Sino ang gagamit sa iyong taksil? Yang si Tristan Gonzales, itinuturing ka lang niyang isang aso na gagamitin at itatapon. Carlos, tigilan mo ang daldal. Kung ibibigay mo na ang singsing ng pinuno at magbitiw sa pwesto, masisiguro kung buo ang iyong katawan. Bakit hindi mo sinubukan? Sige, ipapakita ko sa iyo kung gaano pa kahaba ang pasensya ko. Carlos, hindi mo ba sinabi na poprotektahan mo siya? Ano? Ngayon, kaya mo na bang ibigay ang singsing ng leader? Kung hindi, ikaw at ang babaeng ito ay sasabog sa ilang saglit at magkakalat ang laman. Kung mawalan ka man ng isang daliri niya, sisirain ko ang singsing na ito. Ano ang gusto mo? Tanggalin mo ang bomba kay Chloe. Kung hindi, hindi mo makukuha ang singsing. Hindi pwede. Una kong aalisin ang bomba. Paano kung magbago ang isip mo? Akala mo ba lahat ng tao ay walang hiya tulad mo? Sino ang nakakaalam? Ang tao ay hindi mo lubos na kilala. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan. Huwag. Ang negosyo ay napag-uusapan. Pero dapat may patakaran yun, di ba? Ganito, mag-isip ka ng paraan na pareho nating kayang tanggapin. Tutuloy ako sa usapan. Sige. Narinig ko daw gusto mong makipagpustahan, kaya magsusugal tayo.
para tapusin ang larong ito. Naalala ko ayaw mo sa sugal. Anong gusto mong gawin? Tama na kung natatakot ka. Wala nang kailangan. Huwag. Akala mo ba talagang takot si Dong sa'yo? Hindi mo alam ang titulo ni Dong sa mesa ng sugal sa kasino ng New Lisboa. Ang kinakatakutan ng lahat, walang talo na mandirigma. Sa galing mo sa suntukan, pagdating sa sugal, tatawagin mo ring master si Dong. Sugal, makikipagsugal ako sa'yo. Kahit anong daya mo, sa harap ko parang laro ng bata lang. Sige. Napakasimple. Maghanap ng tao, ilagay ang remote mo at ang singsing ko sa isang kahon. Pumwesto siya sa pagitan nating dalawa. Maglalaban tayo. Kung sino manalo, kukunin ng kahon. Sige, pero ang gagamitin ay tauhan ko. Yan ay daya na. Bastos, kung magsasalita ka pa, papatayin na kita ngayon. Sige, tauhan mo ang gagamitin. Kung anong laro, yung specialty mo paghagis ng dice. Paghagis ng dice, yan talaga ang forte ko. Carlos. Nilalakad mo ang kamatayan mo. Paghagis ng dice. Sige, bahala ka. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo ang walang pintuan na impyerno. Ikaw ang pumasok. Nagsusugal ka sa likod ko. Pinatay ang mga inosente. Ngayon, isasama ko ang lumang utang. Sisingilin kita. Akala mo ba napakawalang muwang namin? Siya ang iyong pinagkakatiwalaan. Ibigay mo ang singsing sa kanya. Hindi mo na kailangan tumaya, bigla ka na lang nagalit. Oy. Matalino pala si Miss Jiang. Pero paano ka napunta sa ganitong kaawa-awang hitsura? Ikaw. Tingnan mo, nagagalit ka na naman. Wala namang pinagkaiba. Sa huli naman, ako talaga ang mananalo. Ikaw. Kung gagalawin mo pa ang remote control, gagamtin ko ito para hiwain ang lalamunan mo. Magbabalik ang salita ka? Oo. Kung papatayin mo ako, sasama ako sa inyong lahat. Tingnan mo kung hindi ko ito pipindutin. Tingnan mo, nagmamadali na naman kayo. Ito ay para pigilan kayong magbago ng isip. Dahil ang pagkatao mo, Rafael Leo Valdez, nakita na natin kanina. Ang lupit mo. Sige, simulan na. Sandali. Ano na naman? Kulang ako ng isang dice. Dapat ka ring magtanggal ng isa. Gago. Hindi ko kailangan ng mga ganyang paraan para talunin ka. Ako ang hari ng sugal. Unang round mas malaki. Hindi ba siya galit sa sugal? Kailan siya natuto? Ikaw mauna. Ang galing mo talaga. Sabi ko protektahan kita, huwag kang mag-alala, paniguradong mananalo ako. Oo. Ganyan lang pala. Anong inaasta mo? Ngayon tabla lang, tingnan natin kung paano ka mananalo. Puta ka. Sinasabihan ka na tanga, sumasagot ka pa. Ngayon, papatunayan ko sa inyong dalawang walang hiya. Makita ninyo ang totoong mundo. Rafael Leo Valdez, hati sa dalawa, sobra ng konti. Hindi, Rafael, tiyak na nandaya ka. Nandaya? Nasaan ang ebidensya? Sa laban, lahat ng daya ay pwede. Yan ang tinatawag na galing. Anong dinatatalong sugalero? Ang totoo, umaasa ka lang sa pandaraya para umabot ka ngayon. Mga mangmang na walang modo. Hindi kayo sang-ayon, edi isa pang laban? Mga
Mga walang alam na tao, ayaw sumuko. Sige, ulit tayo. Mas maliit ngayon. Lalaro ka pa ba? Bakit hindi? Dito. Isang malakas na kamay. May pag-asa pa ba si Rafael? Rafael, ikaw na. Ano bang pakialam mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. May mas malakas pa sa'yo at may mas magaling pa. Ayos, galing talaga. Ang lupit ng move mo, Rafael. Zero to, di ba? Galing mo, Rafael, tunay na hari ng sugal. Walang hiya. Nagdaya ka na naman. Mga lalaki, kung hindi kaya, wag na lang maglaro. Kahit ilang laro pa, hindi mo pa rin mababago ang kapalaran mo. Sing-sing. Ibigay mo na yan. Rafael, sabihin mo sa 5 hakbang, mas mabilis ba ang baril mo o mas mabilis ang kamao ko? Aba, hindi. Tulong, protektahan ako. Tulong, protektahan ako. Tanggalin ang bomba kay Chloe May Santos. Ibalik mo ang singsing sa akin. Kung hindi, ikaw ang unang mamamatay. Lakasan mo ang loob mo. Sinabi ko na, may koneksyon ako sa taas. Ang amo ko ay ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Siya ang magiging hari ng palasyo ng hari ng mga dragon. Kung gayon, kailangan kitang patayin para manahimik. Lakas loob mo bang patayin ako? Hindi ka hahayaan ni Tristan Noel Gonzales, Carlos Miguel Marquez. Ikaw pumatay ka. Krimen ito. Ngayon mo lang sinasabi sa akin to. Kanina mo lang ininsulto ang kapatid ko. Nung gusto mo siyang patayin sa hiya. Mukhang kampante ka lang. Ako. Ay, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ngayon? Kung si Rafael Leo Valdez ay mamamatay, hayaan mo siya. Huwag mo kaming madamay. Putang ina. Walang utang na loob na babae, Rafael Leo Valdez. Ngayon mo lang naranasan to? Dapat kang mamatay. Palasyo ng hari ng mga dragon. Tagapagmana ng pamilya Reyes, dumating si Tristan Noel Gonzales. Ulol, lakas loob mong galawin ang tao ko. Munting rebelde. Lakas ang loob mong galawin ang tao ko. Tristan. Dumating na kayo sa wakas. Iligtas mo ako. Nanay, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Talagang tama ang taya natin. Totoo ang sinabi ni Rafael. Kahit ang palasyo ng hari ng mga dragon, ang nasa itaas ng lahat, mahalagang tao, ay dumating para suportahan si Rafael. Oo nga. Ngayon ang pamilya Jiang ay tataas na. Tristan, itong rebelde, pumasok ng walang paalam sa aking kasalan at ininsulto ang pamilya Valdez at gusto akong patayin. Sinabi ko na ako'y nasa ilalim ng proteksyon mo pero tingnan mo siya ngayon, hindi kanya iginalang. Tristan, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Reyes. Kung mamatay ako, okay lang. Pero hindi ka dapat mapahiya ang iyong dangal. Wala siyang utak. Pero alam niya kung ano ang gusto ng amo, isang mabuting aso. Ikaw ang manghamon sa aking autoridad. Sawa ka na yata sa buhay. Tristan, ikaw ang pinuno ng palasyo ng hari ng mga dragon. Ang nag-iisang tagapagmana, ang iyong salita sa Great Xia ay batas. Sino ang mga has na galitin ka kahit ang hari ng langit ay walang magagawa? Kailangan mo akong ipagtanggol, Tristan. Kumusta ang sitwasyon? Panginoon, ang tunay na tagapagmana at binibini natagpuan na. Sigurado ka ba? Noong panahon ng digmaan, nagkahiwalay kaming 3 ng aking pamilya. Mahigit 20 taong walang balita. Muntik na akong mawalan ng pag-asa. Pagkatapos naming magkita sa karinderya noong gabing iyon, agad kong inimbestigahan ang kanyang pagkatao. Kinumpirma ang singsing sa kanyang kamay ay ang ibinigay mo sa kanya noon at ang impormasyon ng dalaga ay tugma rin. Siya ang iyong anak. Bilis! Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang makita.
tagapagmana ng palasyo ng hari ng mga dragon. Tristan Noel Gonzales. Hindi kailanman sinabi ng pinuno na ibibigay ang posisyon ng pinuno ng pamilya sa isang ampon. Kung sasabihin mo iyan, ay ituturing na pagkakalat ng maling balita. Loko ka, pangahas mong hulaan ang kalooban ng palasyo ng hari ng mga dragon. Ganun pala, nabalitaan ko na sa lalawigan sa Timog na ang pinuno ng palasyo ng hari ng mga dragon ay kilala sa kanyang katapatan at kasipagan. Paano siya nagkaanak ng tulad mo? Ikaw, gusto mo nang mamatay? Kahit ikaw ang pinuno ng lahat, ano naman, ito ay kaharian ng tag-init. Sa tingin mo, ang mga kakayahan mong pumatay ay makakatakot sa iba? Talaga? Tigil, ikaw na mangmang na mamamayan. Ito ay kaharian ng tag-init. May batas ang kaharian ng tag-init. Papayag ka bang magulo dito? Mabuti iyan. Natulungan ko kayong mahuli ang taong puno ng kasalanan kaya Tristan Noel Gonzales, utos mo na kay Luis Paulo Reyes na arestuhin siya. Lapastangan, ako ang mag-uutos dito, pakawalan mo siya agad. Tristan Noel Gonzales, tulungan mo ako. Loko ka, ang aking amo ay tagapagmana ng pinuno. Ang kanyang salita ay batas dito. Ngayon kahit ang Diyos mismo ang pumunta, wala ring silbi. Pakawalan mo siya agad. Mabilis mong ipinakita ang tunay mong kulay. Hindi lang Diyos ang darating. Ngayon kahit hindi siya dumating, ipagtatanggol ko ang mga inosenteng mamamayan ng kaharian ng tag-init na namatay nang walang katarungan at parurusahan ang halimaw na ito na nasa mataas na posisyon ngunit gumawa ng masama. Bata, huwag kang mag-akalang mataas ka. Sino ba si Tristan Noel Gonzales at gagalawin mo siya? Ang tapat mong aso, uunahin na lang kita. Ginoo, kahit na si Rafael Leo Valdez ay isang aso lang. Pero nakatulong naman siya sa atin sa maraming masasamang gawain. Kung wala siya, paano tayo sa susunod lihim na magpapalakas ng ating kapangyarihan para labanan ang matandang babae sa bahay at agawin ang kapangyarihan? Mas mabuting mag-isip ka ulit, kitang-kita na may kapangyarihan ka. Hindi rin masama ang iyong mga paraan, pero gusto kong paalalahanan ka. Ito ay kaharian ng tag-init. Kung maglakas loob kang pumatay dito, ikaw ay hahanapin ng palasyo ng hari ng mga dragon. At si Rafael Leo Valdez ay sinabi na niya sa amin ang lahat tungkol sa iyo. Hindi ba lagi mong gusto bumalik sa kaharian ng tag-init at maibalik ang iyong pagkakakilanlan bilang mamamayan nito? Napakadali nito para sa akin. Ayaw mo ring palampasin ang pagkakataong ito, di ba? Gusto ko talagang bumalik. Pero nang makita ko kayong mga basura na napakalakas dito, inaapi ang mga tapat at mabubuti, iniiwasan ko na kayo. Isang tambak ng uod, mabahong maruming lugar. Walang hiya. At siya? At si Nathaniel Javi Valdez? Sila ay mamamayan ng kaharian ng tag-init. Sila ba ay hahanapin at kakasuhan dahil sa iyo? Naniniwala na ako ngayon walang mali sa pinili ni Lolo. Saan ka man pumunta, susundan kita. Pinatay na nila si Lolo kung ang pamilya Jiang ay mapapamahalaan ng aking kapatid at nanay ng mga ganitong uri ng tao. Ang aking tahanan ay hindi na tulad ng dati, hindi na ako babalik kung ganoon. Carlos, kalahating buhay kitang sinamahan sa pakikipaglaban. Alam na alam ko na sa mundo ang mahalaga ay pagmamahal at katarungan. Ngayon ang masamang anak na ito ay may masamang balak at gusto pang saktan ng Daxia. Kahit putulin ko ang ugnayan namin, hindi ako yuyuko sa mga masasamang puwersang ito. Hanggang kamatayan, sasama ako sa iyo. Mabuti. Wala na akong alalahanin. Huwag kang padala sa emosyon, Carlos. Ayoko pang mamatay, pwede pa nating pag-usapan, handa akong magsisi. Huli na para magsisi ngayon kapag naayos na kita, masamang anak. Hindi ko rin patatawarin ang binatang ito ng palasyo ng hari ng mga dragon. Carlos, mali ako, talagang mali ako. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Tigil. Magsalita tayo ng maayos. Makatuwiran naman ang amo namin. Pumapatay at kumukurakot si Rafael. Matagal na itong ginagawa. Araw-araw ginagamit ang pangalan ng amo namin. Dito siya naghahari-harian. Gumagamit ng kapangyarihan ng amo. Ang amo namin matagal nang gusto siyang disiplinahin. Kaya tiyak na bibigyan ka namin ng iyong kapatid na babae na malubha ang sugat ng katarungan. Palalayain si Chloe May Santos. Katarungan? Kung may konsensya ka, hindi mo rin sana pinagsasanggalang si Rafael sa loob ng maraming taon.
Ako ay galing sa palasyo ng hari ng mga dragon. Ang aking pananaw ay hindi mo basta mahuhulaan. Sa palasyo ng hari ng mga dragon, ang reputasyon ay napakahalaga. Hindi ko papayagan na sa maliit na lungsod ng Agos ay may sumisira sa aking reputasyon. Kung gayon, paano ako sa palasyo ng hari ng mga dragon makapag-utos sa mga tao? Tama. Ngayon lang nalaman ng amo namin na si Rafael Leo Valdez ay palihim na gumagawa ng maraming masasamang bagay. Ngayon pumunta kami dito para singilin siya. Tristan, huwag mo akong iwan pagkatapos ng lahat. Marami akong ginawa para sa'yo. Hindi ka pwedeng magbago ng isip bigla. Kahit hindi ako perpekto, nagsikap ako para sa'yo. Tumahimik ka. Kasinungalingan iyan, huwag mo akong siraan, bobo kang walang alam. Kahit matalo ako dito ngayon, kailangan kong putulin ang braso ko upang mailigtas ang sarili kong buhay. Hindi ko inaasahan. Para sa posisyon ng pinuno ng samahan ng Agilang Langit, ay nagplano at nag-intriga sa loob ng maraming taon at nagwakas ng ganito. Tawa lang talaga ako. Wala kang kakayahan pero gusto mong patunayan ang sarili mo. Kaya nagmadali kang humingi ng tulong sa kung sino-sino at dinala mo ang sarili mo sa landas na walang balikan. At ikaw? Huwag mong isipin na sa mga sinabi mo sa akin na magarbong salita ay maloloko mo ako. Noong panahong aktibo ako sa labanang ito, wala ka pang alam sa mundo. Pagkatapos kong harapin siya, susundan kita sa impyerno. Amo, tiyaga muna. Para kay Rafael, nasira ang ating reputasyon. Hindi ito sulit. Carlos, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako si Tristan, ayaw ko rin dahil sa pangyayaring ito ngayon na mawala ang aking naipon na paggalang sa palasyo ng hari ng mga dragon. Ganito na lang, magbigayan tayo. Pakawalan mo siya at ako ay huhuli kay Rafael ayon sa batas para makulong. Sa ganito, hindi lang makakaya mong maging mamamayan ng kaharian ng tag-init, sina Chloe May at Nathaniel ay hindi na kailangang maging takas sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Oh. Paano ako maniniwala sa iyo? Ipasok ang impormasyon ni Rafael sa internal na sistema ng warrant. Oo. Hindi. Sige, maaari ko siyang pakawalan. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Kung paano namatay ang kapatid ko. Ganon din siya dapat mamatay. Sige. Papayag ako. Hindi. Pumayag na ako sa iyong mga kondisyon. Pwedeng pakawalan na ang tao, di ba? Sandali lang. Nasaan ang singsing? Isuli ang singsing. Singsing. Isang mababang uri na bagay lang ito. Wala akong pakialam dyan. Ngayon, pwedeng pakawalan na ang tao, di ba? Ibibigay mo ang kontrol. Ibigay sa kanya lahat. Tama na, bilisan, pakawalan ng tao. Umalis ka na. Isa kang veterano sa lansangan, pero ang aking amo ay ang pangalawang pinakamataas sa palasyo ng hari ng mga dragon. Nakakita na ng lahat ng uri ng sitwasyon, maliit na trick lamang iyon. Hinahamak mo ako. Paano ko hahayaan na matupad ang gusto mo? Sinabi ko na, dito ang salita ko, Tristan Noel Gonzales ay batas. Noong una, ang iyong kapatid na lalaki. Akala niya katulad ko kayo na susundin ko ang walang kabuluhang katarungan. Sa totoo lang, paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Sa kanila, maraming nakatagong yaman ng samahan ng Agilang Langit. Paano hindi ako maakit? Sa pagkakaroon ng samahan ng Agilang Langit bilang magandang tatak na nagbibigay sa akin ng dugo upang ibagsak ang mga nasa palasyo ng hari ng mga dragon na humahamak sa aking pagkatao. Hindi ba't darating din ang panahon, hindi ko talaga ito bibitawan. Alam mo ba kung bakit ka mamamatay? Dahil marami kang satsat. Bakit hindi ka pa magsalita ng marami?
Ang live stream ay nagiinit na. Ikaw. Teka lang dyan, akala mo matatakot ako sa ganyan? Sinasabi ko sa'yo, lahat ng platform dito nasa ilalim ng aking kontrol. Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, kailangan kong makuha ang aking mga anak na lalaki at babae ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga taga-Daksha. Palakihin ang aking anak na lalaki upang siya ay maging tagapagmana na kayang pumalit bilang pinuno ng palasyo. Sino man ang hahadlang, hindi ko siya patatawarin. Amo, ang mga pinuno ng palasyo ng hari ng mga dragon ay naghihintay sa pagbabalik ng binata. Siguradong walang problema. Nanay, sagipin mo ako. May isang masamang tao dito. Nasisira sa reputasyon ng pamilya Reyes. Kahit na mahanap mo si kuya, ang pamilya Reyes ay ganap ng mawawasak. Ang naghihintay sa kanya ay isang malaking gulo. Ano, may ganyan bang nangyayari? Bilisan mo, buksan ang telepono at tingnan ang balita. Nanay, huwag kang maniwala sa anumang nakikita mo ngayon. Bilisan mo at i-block ang lahat ng platform. Huwag hayaang lumabas ang iskandalo. Pag uwi ko, may paliwanag ako sa'yo. Tanga! Isang tagalabas ka lang, sa tingin mo ang nanay ko ay maniniwala sa'yo o sa akin. Ngayon, papunta na siya rito. Hindi lang ako babagsak, kundi kayo ay makukulong dahil sa pagkalat ng maling balita na nagdudulot ng panic. Sige, magyabang ka pa. Darating na ang pinuno ng palasyo. Kayo mga masasamang tao ay makukulong ng matagal. Darating na ang hari. Kayo ay makukulong ng habang buhay. Na-offline ang livestream. Sinabi ko na sa inyo, sa isang iglap kaya kong guluhin ang mundo para tapusin kayong mga walang kamuwang-muwang. Madali lang yan. Kung ayaw ninyong makulong at magdusa, makisuyo kayo sa akin, Carlos. Pagdating ng hari, kahit tawagin mo ang lahat ng kapatid mo, Carlos, ano magagawa mo? Ngayong gabi rito, hindi ka makakakalabas ng ballroom na ito. Sabi ko na nga ba, tama ang paningin ko. Tingnan mo si Rafael, mukhang magiging mayaman at mataas ang posisyon. Hindi tulad ng isang ito, mukhang hindi magtatagal. Ang paglapastangan sa amin ay walang problema, pero nilapastangan mo pa ang anak ng pamilya Reyes. Walang takot sa langit at lupa. May konting sipa. Akala mo hari ka na, bastos at mangmang. Tristan, huwag mo siyang pakawalan. Baka sa hinaharap, lalo ka pa niyang insultuhin. Carlos, hindi ba sinabi mong aayos mo ako sa ngayon? Parang mas mauuna ka pa sa akin. Carlos, ako ang dahilan kung bakit ka natagalan. Umalis ka na, karapat dapat akong magdusa. Ako. Huwag kang matakot. Umalis ka na, sasalo ako. Huwag kang matakot, granada lang. Anak, ang galing ng katawan mo. Isa kang pambihirang talento sa martial arts. Kaya mula sa guho ng digmaan, kita'y pinulot at inuwi. Ngayon, pakiramdam ko malapit na akong mamatay. Kaya ang tunay na aral ng martial arts, lahat ay ituturo ko sa iyo. Kailangan mong ipaghiganti ang iyong guro. Guro, sino? Tutuparin ko ang iyong hiling, guro. Ngayon, siya ang pinuno ng isang underground na organisasyon. Ay. Hindi ko inaasahan na siya ay ninakaw ang aking tunay na aral. At sinaktan ako. Guro. Ito ang likas na gintong katawan ng tadhana, Antasyam. Hindi ka masasaktan ng kahit anong sandata. Ligtas ang iyong buhay. Kailangan mong ipaghiganti ako. Hindi ako masasaktan. Tumigil ka. Tigil. Ma. Nanay. Dumating ka na sa wakas. Siya yan, itong basurang nasa baba. Hindi lang niya ako ininsulto. Pinagbibintangan pa niya ang pamilya Reyes. Panginoon, ito ay hindi lang paghamon sa pamilya Reyes. Napakawalang galang sa batas. Talagang hinahamak ang buong palasyo ng hari ng mga dragon.
Sino ang may lakas ng loob na manira sa pamilya Reyes? Ang laki ng tapang. Panginoon, Siya yan. Nanay, siya yan. Itong walang alam na hamak at ang kanyang tangang asawa, kanina gusto pa niyang mag-leave at manggulo. Bakit pamilyar siya sa akin? Siya yan. Tama. Nanay, Siya yan, itong basurang nasa baba. Hindi lang niya ako binantaan, pinangahasan pa niyang insultuhin kayo. Hindi siya dapat pakawalan. Ipadala siya sa pinakamalupit na kulungan sa Jiangcheng. Putulin siya ng 1,000 hiwa. ay, nanay, Ikaw, sinaktan mo ako para sa kanya? Alam mo ba kung sino siya? Bakit ako nagkaroon ng ganitong tangang anak? Hindi, anong nangyari sa'yo? Itong matandang babae, ano na naman ang kalokohan niya? Naalala mo pa ba ito? Ito. Ito. Ito ay isang singsing lang naman, hindi ba? Kailangan mo bang magalit ng ganyan? At pinagkatiwalaan pa kita na parang sarili kong anak. Ang mga sinasabi ko parang hangin lang sa'yo, nakalimutan mo ng lubusan. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Sa singsing na ito, may sagisag ng aming pamilya. Inutusan kitang hanapin. Ang magkapatid na may ganitong singsing. Nakalimutan mo na ba talaga? Oh, Oo, parang meron nga nun. Tingnan mo, ano yun? Eh di siya pala ang... Lakad na. Anak, darating na ang digmaan. Isama mo ang iyong kapatid. Tumakbo ng malayo hanggat kaya mo. Mabuti. Bilang pinuno ng palasyo, kailangan kong pumunta sa digmaan. Sundin mo ako. Tiyak na hahanapin ka ni Inay. Inay, bilis umalis ka na. Siya talaga ang aking kuya. Ito! imposible ito. Inay, Isang matandang lalaki na nagtitinda sa kalye ay ang tunay na anak ng pinuno ng palasyo ng hari ng mga dragon. Tristan Noel Gonzales, sa aking likuran, gumawa ka ng mga bagay na pumipinsala sa mga mamamayan at lihim kang nakipag-ugnayan sa mga tulad ni Rafael Leo Valdez na sumisira sa batas ng palasyo ng hari ng mga dragon. Ito ba ay magdudulot ng kapahamakan sa dakilang siya? Inay, nagkamali ako, Inay. Inay! Pinuno, patawarin mo ako. Ako ay naakit ng demonyo. Karapat dapat akong mamatay. Kayong mga alipores, akala ba ninyo na ang pamilya Reyes namin ay patatawarin kayo? Sino ang naririto? Subukan kita. Nanay, ingat! Sino ang nangahas na saktan ng aking pangunahing alagad na si Dominic Troy Jimenez? Kung hindi ka lalabas ngayon, papatayin ko. Oh, ikaw pala. Makatwiran naman. Sa mga tao rito, ikaw lang ang may kaunting dignidad. Hindi tulad ng mga ito na pangit ang itsura, mga walang kwenta. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Magsalita ka na. Ano ang gusto mo? Kaya mong saktan ang aking pinakamahal kong alagad na si Dominic Troy Jimenez, talagang may kakayahan ka. Ngunit ngayon, narito si Gabriel Mico Bautista. Hindi ko papayagan na. Sirain mo ang reputasyon ng aming paaralan sa lungsod ng Jiang. Mahal na Gabriel Mico Bautista, tulungan mo akong patayin ang halimaw na ito. Dodoblehin ko ang iyong premyo ng 100 beses. Oo. Patayin mo rin ang matandang babae na ito. Kapag naging pinuno na ako ng palasyo ng hari ng mga dragon, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng matandang kasapi ng palasyo. Kayo, tunay na baliw kayo. Matandang babae, tumahimik ka. Patayin muna siya. Bibigyan pa kita ng dagdag 10% ng bahagi ng pamilya Reyes. Kawili-wili. Papatayin ko na siya ngayon. Para sa iyong kasiyahan. Huwag mong subukang saktan ng aking amo.
Huwag mong saktan ang amo ko. Carlos? Anak ko, okay ka lang ba? Ayos lang. Ganun lang pala. Eto lang, akala ko napakalakas. Walang kwentang tao, paano nangyaring ako ang kalaban ng ating Panginoong Gabriel Mico Bautista? Imposible. Sa mundong ito, may taong nakatanggap ng buo kong lakas na palo. At kaya pa niyang tumayo. Anak, gamitin ang lihim na sining ng likas na gintong katawan ng tadhana na siyam na antas. Gamitin ang natatanging sikreto, ang pamamaraan ng walang ginagawa. Gamitin ang paraan ng iba laban sa kanila. Ang tinatawag na walang ginagawa ay sumipsip ng galing ng iba at gamitin para sa sarili. Pagkatapos, gamitin ang iyong natutunan upang gantihan ang kalaban ng ilang beses. Ito. Kayo, may sasabihin pa ba kayo? Ma, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Carlos, Panginoon, maawa kayo. Panginoon, no, nagkamali ako. Hindi na ako uulit, Panginoon. Maawa ka sa akin. Ikaw ay mula sa pangkat ng mga bantay Diyos. Dalhin nyo na ang lahat ng ito. Tanungin ng mahigpit. Walang palampas. Kung hindi pagsisisihan ng pangkat ng mga bantay Diyos. Opo, pangkat ng mga bantay Diyos. Nagkamali ako, Ma. Ma. Carlos, okay ka lang ba? Okay lang. Pogi. Ngayon, pwede bang makishare ng mesa? Binibining Jang? Talaga bang gusto mong sumunod kay Carlos Miguel Marquez? Oy, Mukhang Wala na naman akong natumbok na magandang pagkakataon. hindi pa pumapayag si Carlos Miguel Marquez. Huwag kang mag-akala. umupo ka na. Anong magandang bagay ang gusto mo sa akin? Carlos Miguel Marquez, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Tingnan mo, malaking gulo na ito. Si Erwin Ralph Santos at Liana Faith Reyes ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Rafael Leo Valdez ay hinatulan din ng kamatayan. Ngunit si Tristan Noel Gonzales, dating prinsipe ng palasyo ng Hari ng mga Dragon, ay pinalaya matapos ang kanyang hatol na death penalty na may reprieve. May kakaiba dito. Ang Hari ng mga Dragon ay nag-uutos sa'yo na bumalik agad upang pangasiwaan ang sitwasyon. Ngunit ang problema ngayon, si Mia ay mainitin ng ulo, ay dumiretso na doon. Kamakailan lang gumaling ang kanyang sugat at ganito siya ka-impulsive. Mukhang hindi payapa ang loob ng palasyo ng Hari ng mga Dragon. Tristan Noel Gonzales, sa pagkakataong ito, bubunutin ko kayong lahat hanggang sa ugat